sa lahat. Tingnan mabuti ang taxi niya sa Malate, Maynila. May bumabang 2 pasaherong Hapon. Ilang saglit lang, biglang natumba ang mga ito. Binaril para sila ng riding in tandem. Ang buong detalye ng krimen, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Merong bagman ng payola, nagbitiw na si NBI Chief Jaime Santiago, iginit na malinis ang kanyang konsensya. Kiskisan sa balasahan, PNP Chief Nicolas Torre inaming may gusot sa kanila ng Napolcom. At nagbitiw pero hindi umamin, Nadia Montenegro itinangging nagmariwana siya sa loob ng Senado. Staff ng ibang senador nagpa-drug test. Nanindigan ng nagbitiw na hepe ng NBI na si Jaime Santiago na malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng mga aligasyong meron siyang bagman. Live mula sa Pasay, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, anong update sa pagbibitiw sa pwesto ni NBI Chief Santiago? Jiggy, dahil umano sa walang tigil na paninira sa kanya, kaya nagbitiw sa pwesto si NBI Director Jaime Santiago. Ang nasa likod daw ng anti-smear campaign ay ang mga nagkaka-interest daw sa kanyang posisyon. Noong August 6, ipinakita ni Santiago sa media ang ilang ulat sa tabloid na meron daw siyang bagman sa NBI Special Task Force Unit. Sinasabing nangongolekta raw ito ng payola mula sa mga isabong at pogo operator. Ibinunyag pa sa mga artikulo na isang Paul Tangkad ang nangunguna sa pangongolekta ng payola kapalit ng proteksyon. Ayon kay Santiago, may kilala silang Paul Tangkad na naka-assign sa ballistics unit pero malisyoso raw ang mga lumabas na ulat. Itinanggi niya ring nangingikil siya mula sa mga operator na ito. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Santiago na hindi niya raw hahayaan na sirain ang kanyang reputasyon. Dave, anong latest na payag ni NBI Chief tungkol dito? Jiggy, hindi muna nagpa-unlock ng panayam sa media si Santiago pero nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga empleyado sa NBI kanina. Muli niyang iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Pakinggan natin ito. Pinagpipilitan si Paul Tangkad ay kolektor ko. Mga kasama, uulitin ko. Andiyan ang members ng media. Titingin ako sa inyo eye to eye. Tumayo ngayon ang inuobliga ko na magkaroon ako ng lingguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera, ay Diyos ko, lagi kong gaida sa inyo, gusto ko trabaho, trabaho, trabaho. At Dave, may matunog na bang papalit sa kanya? Jiggy, sinabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano na inendorso nila si Justice Undersecretary Jess Andres bilang acting director ng NBI. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, hindi kailangan magtalaga ng officer in charge sa NBI. Nakasad naman daw sa resignation letter ni Santiago na aalis siya kapag may kapalit na siya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Pasay City. Inamin ni PNP Chief Nicolas Torre na nagkaroon ng di pagkakaunawa ng Napolcom at PNP kaugnay sa balasahan sa kanilang hanay. Nag-ugat ito sa resolusyon ng Napolcom na nag-uutos na bawiin ni Torre ang pagbalasa niya sa liderato ng PNP. Git ng Napolcom, hindi ito dumaan sa N-Bank ng komisyon. Sa isang talumpati kanina, sinabi ni Torre na hindi may iwasan ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang hanay. Pero naresolba na raw ito sa pamamagitan ng dialogo. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang PNP Chief dahil internal matter daw ito. Sa halip na tayo mabuwag, lalo tayong tumibay ang ating pagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa. Tila baliwala ang pagtatanggal ng online gambling link sa mga e-wallet. Naglipatan lang din ang mga mananaya sa iba pang platform tulad ng online shopping at messaging apps. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, anong ginagawa ng mga sugarol ng online sugal? Sige,
Gigi, may nakausap nga tayong mananaya sa online gambling apps. Sabi niya ay wala naman daw talaga nagbago. Kahit inutos pa nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagbawal sa mga e-wallet apps yung tulad ng GCash at Paymaya, yung pag-online gambling, no? Ang ginagawa raw kasi nila, rumerekta naman sila sa online gambling apps, kaya pwede naman silang mag-cash in sa mga bangko at bayad center at bumili ng mga vouchers sa mga online shopping. At pwede rin daw sila ngayon tumaya sa mga messaging apps. At narito nga yung pahayag ni Alias Carlo. Sa ibang hindi ganun kateki, may effect sa kanila, medyo parang hassle sa kanilang gawin pa yan. Pero sa ikaw na normal mo nang ginagawa yun, parehas lang. So Walang pinagkaiba. Parang nawala lang kay GCash and Maya, napunta naman sa baga dito sa mga online shopping. Parang na-divert lang. At Gary, anong reaksyon dito ng mga otoridad? Alam mo, Gigi, minomonitor na raw ngayon ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC itong bagay na ito. Pakinggan natin ang sinasabi ng CICC. Sa threat monitoring center natin, kasama yan doon sa mga joint operations natin with law enforcement agencies. Ang babantayan natin ngayon doon sa mga online payment platforms is if they are accommodating and also servicing yung mga illegal gambling sites. Gigi, sa ngayon wala pang pahayag ang BSP at ang e-wallet apps. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Maynila. Naging mainit ang diskusyon sa pagsisimula ng deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Ilang isyo kasi sa 2025 budget ang hindi pa rin matuldukan. Live mula sa Congress, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano itong mga kinu-question sa 2025 budget? Yes, Jiggy, sa pag-umpisa nga nitong interpellation ay agad humingi si Navotas City Representative Toby Chanco ng kopya ng report o kahit yung mga minutes of the meeting nitong small committee. Ito yung nakatoka doon sa pagkolekta at pagre-resolba ng mga amendments noong 2025 budget deliberations. Gusto raw kasi makita ni Chanco yung mga item kung ano yung mga nabawasan at nadagdagaan doon sa kopya nga ng House General Appropriations Bill. Bagay na hindi maibigay agad ni Chairwoman o ni House Committee on Appropriations Chairwoman Micaela Swansing dahil hindi naman daw siya yung in charge noon nakaraang budget deliberations. Samantala, pumayag naman si Chanco nung ending nga sinabi niya na sige papayag na siya para nga hintayin yung kopya na ibibigay sa kanya ng committee secretary. Pakinggan natin itong pahayag ng mga palitan nila Toby Chanco at Mica Swansing. That's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. It is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. At Marian, mainit na issue pa rin ang tungkol sa mga palpak na flood control projects. Na pag-usapan din ba ito sa pondong ilalaan para rito? Yes, Jiggy, napag-usapan nga yan doon sa interpellation ng Development Budget Coordination Committee at iminungkahi nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste doon sa mga economic managers na kung paaari ay i-cut o bawasan na lang itong 250 billion pesos na pondo para sa mga flood control projects at ilipat na lang sa edukasyon. Sagot naman ng DBM, ipauubay na nila sa Kongreso itong desisyon kung babawasan nga ba itong pondo para sa mga ganitong proyekto. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Nadia Montenegro tinangging nagmariwana siya sa loob ng Senado. At ilang araw ng aberya sa MRT, pinaaksyonan ng DOTR. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagbitiw na sa pwesto bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro. Pero may paglilinaw siya sa aligasyong gumamit siya ng marijuana sa loob ng Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong pahayag ni Montenegro sa issue?
Gigi, iginiit nga ni Nadia Montenegro na yung kanyang pag-resign bilang Political Affairs Officer ng opisina ni Senator Robin Padilla ay hindi nangangahulugan na siya ay umaamin doon sa alegasyon. Mariin niyang itinanggi na siya yung itinuturo o siya yung tinutukoy na staff di umano ng isang senador na pinagmulan ng amoy marijuana sa isa sa mga lady CR dito sa loob ng Senado. Sa kanyang letter of explanation dated August 15, sinabi ni Nadia Montenegro na yung kanyang pagbibitiw ay bilang pagrespeto sa Senado at sa opisina ni Senator Robin Padilla. Nagdulot daw ito ng matinding sakit at distress para sa kanya at sa kanyang pamilya mula daw sa istoryang gaya nito na hindi naman daw totoo. At may ano namang sabi ni Senator Padilla tungkol dito? Tinanggap na ng opisina ni Senator Padilla itong resignation ni Nadia Montenegro na sinasabi din niya ay effective immediately. Samantala kasabay niya naghain din ng panukala sa Senator Padilla kung saan inoobliga ang lahat ng nahalal at na-appoint na government officials hanggang sa Pangulo ng Republika na magkaroon ng taunan na mandatory drug testing nga At kasama din dyan sa panukala na yan, maging yung mga kumakandidato daw, dapat daw ay magpa-drug test sa loob ng 90 days bago ang mismong eleksyon. Diyan ba sa Senado ay iobliga na ang drug testing sa mga empleyado at mga senador? Gigi, balikan ko lang, nitong weekend ay sumulat na sa Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Jesus Escudero kung saan hinihiling niya ibalik yung mandatory random drug testing sa loob ng Senado para mapanatili daw dyan yung drug-free workplace. Bagay na sinabi ni Senate President Jesus Escudero ay handa naman silang ipatupad muli sa ilalim ng 20th Congress. Pero bago pa yan, nagpa-drug test na kayo na si Senator Mig Zubiri at lahat ng kanyang 35 na staff. At ang sabi ka niya, dapat lead by example sila. At sino man daw yung kanyang staff na makita na positibo sa anumang illegal na droga ay agad daw niyang ipapasuspinde at kailangan sumailalim sa drug rehab bago makabalik sa kanyang opisina. Pero si Senator Raffy Tulfo, handa raw na ipasibak ang sino man sa kanyang mga staff na makikitaan na positibo sa drug testing. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Mig Zubiri at Senator Raffy Tulfo. If there's a member of the Senate that is positive, we should not naman treat him as a criminal right away. As I said, just like my staff, let's give them a chance to rehabilitate. Tao din po naman sila. At after that, hopefully, magbagong buhay na. Sibak. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, pag nagpa-rehab siya on her or his own, and then magaling na siya, pwede kong tanggapin ulit. Walang suspension, tanggal agad. Jiki, bukas na bukas nga raw ay sasalang sa drug testing si Senator Raffy Tulfo at lahat din ng kanya mga staff. At ayon nga sa kanya, matagal na raw niya sinasabi, dapat kumakandidato pa lang, meron ng mandatory drug testing. Jiki, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Sakit sa ulo ng mga commuter ang ilang araw ng aberya sa MRT. Pinaaksyonan na ito ng DOTR sa maintenance provider ng tren na Sumitomo Corporation. Simula pa nung Huwebes, nagkakaproblema ng signaling system ng MRT. Ito yung mekanismo na nagbibigay direksyon sa mga tren para maiwasan ng banggaan. Dahil sa aberya, binagalan ng takbo ng mga tren na nagresulta sa paghaba ng pila ng mga pasahero. Susunod, Bagyong Waning lalong lumakas habang nasa loob ng PAR. At 2 Japanese nationals tinambangan ng riding in tandem. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Lumakas pa ang Bagyong Waning sa loob ng PAR. Sa monitoring ng Pag-asa, hulitong namataan sa layong 535 kilometers silangan-hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Bagamat lumakas ang Bagyong Waning, wala itong direktang epekto sa bansa. Pero makaka-apekto naman ng trough o mga kaulapan ng bagyo sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Inaasahang lalabas ng PAR ang Bagyong Waning bukas na kumikilos pa Hilaga.
posible itong dumaan sa Japan o South Korea. Samantala, hanging habagat naman na magdadala ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Palawan. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Patay ang dalawang Japanese national matapos barili ng riding in tandem sa Malate, Maynila. Sa pulsa CCTV na nagpulasan ng mga tao na mangyari ang pamamaril. Nakita rin ang pagtakas ng mga sospek. Sa ngayon, arestado na ang isa habang tinutugis pa ang kasama nito. Sinalaki ng mga pulis ang isang illegal na online gambling hub sa Makati City. Arestado ang 5 dayuhan at 2 Pinay. Sinagip ang higit 40 empleyado na pinagtatrabaho raw bilang mga customer service at IT staff. Ayon sa PNP-CIDG, walang permit ang operasyon ng online pasugalan at sangkot din ito sa pandaraya. 8 ang sugatan ng salpukin ng isang pickup truck ang nakapark na SUV at 2 motorsiklo sa Marawi City, Lanao del Sur. Bago yan, nakunan pa sa video na umaharulot ang pickup sa pababang bahagi ng kalsada. Base sa investigasyon, nag-exhibition daw sa pagmamaneho ang 13 anyos sa driver na sakay ang kanyang mga kabarkada. Sa pulsa dashcam ang pag-counterflow ng isang motorsiklo sa Skyway Stage 3. Walang nabanggang mga sasakyan ng rider. Sinubukan raw sitahin ng Skyway Traffic Officer ang rider pero hindi ito tumigil. Nakarating na rin sa DOTR ang insidente at patuloy na pinaghahanap ang rider. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa Lamunan, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.